Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Apektado rin ng masamang panahon dulot ng habagat ang isla ng Boracay. Sara, may mga binaha dyan? Rafi, isa ang barangay Yapak sa mga binahang lugar sa Boracay. Ayon sa mga otoridad, may mga bahay na pinasok ng baha kaya kinailangang lumikas ng ilang residente. Ang ilang hotel naman naglagay ng panangga laban sa malakas na hangin. Pinaalalahanan naman ng mga turista na mag-ingat sa paliligo sa dagat ngayong posibleng biglang sumungit ang panahon. Nasunog ang ilang stall sa Toril Public Market, Building 2 dito sa Davao City. Nilamon ng malaking apoy ang mga stall at paninda sa dry goods, meat section at mga karinderya. Ayon sa isang saksi, nagsimula ang apoy sa isang karinderya. 32 stalls ang tuluyang natupok. Ayon sa City Economic Enterprise Office, hihintayin nila ang assessment at rekomendasyon ng mga otoridad para makatulong sa mga apektado. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Pinatunayan ni Kapuso Big Winner Mika Salamanca na may big heart din siya para sa mga hayop. Isinare ng Animal Kingdom Foundation na nag-donate si Mika para sa Barkyanihan Project. Kamakailan nag-volunteer si Mika with Kapuso's second big placer Will Ashley na magluto ng hot meals para sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Naglunsad din si Mika ng donation drive. Nagpahatid din ng tulong sa mga nasalanta ng masamang panahon ang ilang ex-PBB housemates. Nagpadala ng relief goods si Ashley Ortega at kanyang fans sa mga binaha mula sa kanilang donation drive. Personal namang naghatid ng tulong ang DASB o sina Dustin Yu at Bianca De Vera sa mga taga Quezon City. Si Kapuso 4th Big Placer AZ Martinez namigay ng relief goods sa mga residente sa Rodriguez, Rizal. Makapal at maitim na usok ang namataan mula sa nasusunog na barkong yan sa gitna ng dagat sa Turtle Island, Tawi-Tawi. Bukod dyan, isang bangka rin po ang kasabay na nasunog ng barko. Kabilang sa mga rumisponde sa insidente ang ilang namamangka malapit sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Humaharap ngayon ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa post-SONA discussion sa San Juan City. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, ito nga yung pagkakataon na naipapaliwanag ng mga cabinet members yung ilang mga detalye ng mga sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address kahapon. Gaya halimbawa ng mga ilang accomplishment na nabanggit niya sa kanyang SONA ay ito po ay tinatalakay ng kanyang gabinete at dito yan sa post-SONA discussion dinedetalye ng mga kalihim ng departamento. Sa unang bahagi po ng discussion ay humarap sina Finance Secretary Ralph Recto, Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pa. Ayon sa mga kalihim, ang mga plano at pangako ng Pangulo sa SONA ay tutuparin nila at pagsusumikapan. Nagulat ang Department of Agriculture ng mga proyekto na nagawa ng administrasyon para sa mga magsasaka na nagpataas daw sa ani nitong nagdaang harvest season. At patuloy daw na inaayos ang patubig at namimigay ng titulo sa mga magsasaka. Yun naman daw nagsasamantala ng mga trader para manipulahin ang presyo ng bigas ay seryosong kakasuhan ng economic sabotage. Yan po ang sinabi ni Frederick Go, ang Presidential Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, magiging mas transparent ang budget process matapos ngayon nangyari nitong nakaraang budget season na marami umanong insertion at isinisingit sa budget na wala umanong basbas ng Malacanang. Nabanggit din ito ng Pangulo sa SONA kahapon. Sabi ni Pangandaman, ang National Expenditure Program ay ilalagay nila sa kanilang website. Ibubukas din sa taong bayan ang budget deliberations. On track naman daw ang administrasyon ayon kay Finance Secretary Ralph Recto na nagsabing maayos ang lagay ng ekonomiya sa kabila ng mga gera, tariff war at iba pang kinakaharap ng buong mundo. So Connie,
Aminado rin naman dito sa talakayan dito na kailangan maramdaman ng ordinaryong tao yung sinasabing economic gains na napala sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. At ayon nga po kay Secretary Recto, ayan po ay pagsusubikapan ng gobyerno. Sayin muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula dito sa San Juan City. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA Regional TV News. Pinagbawalan na pero sige pa rin sa peligrosong stunt sa ilog ang ilang kabataan sa Mabitac, Laguna. Hulikam na umaakyat ang mga lalaking edad 9 hanggang 14 sa bubong ng isang gusali ng LGU at kadikit itong covered court. Ginawa nila itong diving board para makatalon sa katabing ilog. Mga kapuso, huwag niyo pong gagayahin dahil delikado po yan. Aminado mga bata na ilang beses silang sinaway ng mga pulis at barangay official pero paulit-ulit pa rin sila sa delikadong pagdive. Nabubutas ng araw ang bubong ng isa sa mga opisina ayon sa Mabitac MDRRMO. Bilang solusyon, plano nilang lagyan ng harang ang dinaraanan ng mga bata paakyat sa bubong. Ikinababahala ng lokal na pamahalaan ng Dipolog, Zamboanga del Norte ang viral video ng ilang high school student na nagpapadaos-dos sa Maylinabo Peak. Makikita ang mabilis na pagpapadaos-dos noong July 23 ng 3 estudyante ng Zamboanga del Norte National High School na nasa baba ng hagdan na tinatawag na 3,003 steps. Ang isa sa kanila hindi pa nakahawak sa handrail habang pababa ng burol. Hindi lang mga estudyante ang nahulikam doon, pati na ang mga residenteng naninirahan sa burol at ang mga guro na papauwi na mula sa Linabo Elementary School na nasa taas naman ng burol. Ayon sa school head ng paaralan, matagal nang ginagawa ng mga bata ang pagpapadaos-dos at alam din daw iyon ng kanilang magulang. Estratehiya lang daw iyon para mapabilis ang kanilang oras ng pag-uwi. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng Zamboanga del Norte National High School. Ayon sa Dipolog LGU, ipinagbabawal ng City Tourism Office ang pagpapadaos-dos sa lugar dahil delikado ito. Sa ngayon, humahanap na raw sila ng ibang paraan ng transportasyon upang matulungan ang mga dumadaan sa naturang hagdan. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang aabot sa 30 bahay sa isang compound sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Itinaas ang sunog sa ikatlong alarma at hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumisponde. Diniklarang under control ang sunog pasado alas 5 ng umaga. Sandang pamilya ang naapektuhan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Nagkasunog din sa isang residential area sa Barangay Baysa sa Quezon City. Inakyat sa unang alarma ang sunog kung saan 8 fire truck ang rumisponde. Isang bahay ang natupok ng apoy habang nadamay naman ang ilang kwarto ng katabi nitong bahay. Sa evacuation center muna nanatili ang 6 na pamilyang naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Despite his busy schedule, hindi nakalimutan ni Asia's multimedia star at Stars on the Floor host Alden Richards na tumulong sa ating mga kababayan. Sa Barangay Santo Niño sa Malolos, Bulacan, naghatid ng tulong sa mga residente na lubog pa rin sa baha. Si Alden ang personal na nag-abot ng relief goods. Gusto kasi ni Alden na makamusta at makita ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. There's a side of me lang talaga na, I don't know, not for anything else, hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero hindi kasi pwede na wala akong gawin. I need to get out of my way and help. Sino-sino bang magtutulungan kundi tayo lang mga Pinoy, di ba? Napakalaking tulong po nito. Wala pong katulad yung biyaya na pinamimigay po ng kapwa-tao na bukas palad po para sa lahat. Si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang leader ng Kamara. Si Romualdez lang ang ninominate bilang House Speaker. 269 na kongresista ang bumoto sa kanya. 34 naman ang nag-abstain. Napili namang Senior Deputy Speaker si Quezon's District Representative David Suarez. Siyam pa ang kongresista ang ibinotong Deputy Speakers. Si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos naman ang napiling House Majority Leader.
habang re-elected bilang House Minority Leader si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sa isang highway sa Brescia, Italy, biglang bumulusok ang isang eroplano. Unang tumama sa kalsada ang harapang bahagi ng eroplano. Saktong may dumaraan noong dalawang sasakyan na nahagipon ng apoy mula sa plane crash. Nakatigil naman ang isa pang kotse. Base sa report ng Aviation Safety Network, patay ang dalawang sakay ng eroplano. 3 naman ang sugatan, kabilang ang 2 sakay ng mga dumaang sasakyan. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Ito na nga, samot-saring reaksyon po ang natanggap ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang ika-4 na State of the Nation address. Tinanong din namin ng netizens, ang sabi nyo sa sona ng Pangulo? Ito na nga, sabi ni Doy Edwin, mas kailangan ng aksyon kaysa salita. Maghihintay raw siya na maging totoo ang mga sinabi ng Pangulo. Para naman kay Vincent Gabriel, puro problema lang daw ang binanggit ng Pangulo. Sa 3 taon, wala naman daw napagtagumpayan. Ayon naman kay Agapito Perez na i-deliver ng Pangulo ang programa ng may konkretong aksyon gaya ng kanyang ipinangako. Hinihintay naman daw ni Jasmine Achica na gawan ng paraan ng presidente ang pagpapababa ng presyo ng bilihin na sa ngayon ay mahal. Approve naman si Beth C. D. Rosa sa naging sona ng Pangulo. Ginagampanan daw kasi ng Pangulo ang kanyang makakaya para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Nakulangan naman si Joan de los Reyes dahil walang susunod na hakbang para solusyonan ang ilang problema ng bansa.